Ka-Express, eto na talaga ang hinihintay ng mga Gilas Pilipinas fans. Matapos ang matagal na pagkawala sa national team, si Kai Sotto ay bumabalik na mismo sa ensayo ng Gilas Pilipinas at hindi ito simpleng usap-usapan lamang. Nakita ang 7'3" Pinoy big man sa unang araw ng practice ng ating national team habang mismong ang SBP ang naglabas ng bagong social media content mula sa training na may caption, T-10 days, #SBP deliver the dream. At mabilis itong pinag-usapan ng mga fans dahil malinaw ang mensahe ng larawan at training footage. Kai Sotto is back on the court with Gilas. Hindi lang siya bumisita. Kinumpirma mismo ni Coach Tim Cone na kasama si Kai sa first day of practice at naghanda itong maglaro sa paparating na FIBA World Cup Asian Qualifiers window. At mas lalong lumalakas ang excitement dahil dalawang napakabigat na laban ang nag-aantay sa Pilipinas. Makakaharap ng Gilas ang Jordan sa August 28 at Iran sa August 30 sa Mall of Asia Arena. Kasalukuyang 2-4 ang Pilipinas habang parehong 5-1 ang Jordan at Iran. Kaya napakalaki ng kahalagahan ng dalawang home games na ito sa World Cup campaign. At para kay Coach Tim, hindi ordinaryong reinforcement ang pagbabalik ni Kai. Tinawag niya itong game changer para sa Gilas matapos ang halos 2 taong pagkawala sa national team at ang mahabang recovery mula sa kanyang ACL injury. Bumalik ngayon si Kai sa pinakamahalagang pagkakataon. Kai Sotto is back at 10 araw bago ang laban kontra Jordan, nagsimula na ang tunay na countdown ng Gilas Pilipinas. Kung may isang eksenang kayang biglang magpataas ng excitement level ng Gilas fans, eto na siguro yon. Sa unang araw pa lamang ng training camp, nakita agad ang isang napakalaking peraso na matagal nang nawawala sa national team, si Kai Sotto. Ayon sa pinakahuling mga ulat, dumalo si Kai sa unang practice ng Gilas sa SMC Sports Facility nitong Lunes at kinumpirma mismo ni Coach Tim ang kanyang paglaho. Sinabi ni Coach na napakaganda ng kanilang unang araw, lalo na dahil sumali si Kai sa ensayo at naglaan ito ng panahon para sa sarili niyang schedule para tulungan ang Gilas Pilipinas sa paparating na FIBA window. At ngayon, mismong SBP na ang nagbigay ng dagdag na excitement. Sa official Facebook page ng SBP, inalabas ang training content na nagpapakita kay Kai sa court kasama ang Gilas squad. Simple lamang ang caption, T-10 days, #SBP deliver the dream. Pero para sa mga Gilas fans, napakalaki ng ibig sabihin ng simpleng post na yon. Dahil ilang linggo at buwan natin pinag-usapan, ang tanong na makakabalik ba talaga si Kai sa Gilas? Kaya na ba niya maglaro? Makakasama ba siya kontra Jordan at Iran? Ngayon, hindi na lamang haka-haka ang sagot. Kinumpirma ni Coach Tim Cone na plano ni Kai na maglaro sa FIBA window at malinaw na sinabi ni Coach Tim, sasabak si Kai sa window bagamat hindi siya isasama sa hiwalay na Asian Games campaign kung saan isang All-PBA contingent ang ipapadala ng Pilipinas. Napakahalaga ng distinction na yon. Ibig sabihin, ang pagbabalik ni Kai ay nakatutok mismo sa FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers kung saan nasa alanganing sitwasyon ngayon ang Gilas. May 2-4 record ang Pilipinas matapos ang first round. Sa second round, kasama nila sa Group E ang Australia, Jordan, Iran at Syria. Nangunguna ang Australia sa 6-0 habang parehong 5-1 ang Jordan at Iran. Kaya ang dalawang laban sa MOA Arena sa August 28 at August 30 ay hindi ordinaryong home games. Malaki ang magiging epekto nito sa pagkakataon ng Pilipinas na makabalik sa World Cup. At dito pumapasok ang value ni Kai. Sa kanyang taas na 7'3", nagbibigay siya ng bagay na mahirap palitan ng ibang player, rim protection, rebounding, lob threat, anterior finishing, at vertical size. Kapag pinagsama mo siya kina AJ Edu at Junmar Fajardo, biglang nagiging mas malalim at mas flexible ang frontline ng Gilas. Ang isang lineup na kulang sa natural size, sa ilang nakaraang windows ay meron na namang legitimate giant sa gitna. Hindi rin natin dapat kalimutan kung ano ang ginawa ni Kai nung huli siyang naglaro para sa Pilipinas. Noong November 2024, laban sa New Zealand, nagtala siya ng 19 points at 10 rebounds sa makasaysayang 93-89 victory ng Gilas. Yan ang unang panalo ng Pilipinas laban sa New Zealand sa seniors men's level sa matagal na panahon at isa si Kai sa pinakamalaking dahilan kung bakit naging posible yon.
Pagkatapos noon, malaking dagok ang ACL injury na natamo niya noong January 2025 at dahil dito, napalayo siya sa national team at hindi nakasama sa mga sumunod na FIBA campaigns. Halos 2 taon ang lumipas mula nang huli siyang magsuot ng Gilas jersey, kaya ibang klase ang impact nang makita muli siyang mag-shoot, gumagalaw at magpa-practice kasama ang national team. Hindi na ito larawan lamang ng isang basketball player na bumalik sa court, larawan ito ng isang napakahalagang piraso ng Gilas na bumalik sa eksaktong panahong kailangan siya ng Pilipinas. At mas nagiging exciting ang comeback ni Kai kapag tiningnan natin ang mismong sinabi ni Coach Tim tungkol sa epekto niya sa koponan. Tinawag ni Coach Tim si Kai na isang game changer at ayon kay Coach, nasa do-or-die situation ngayon ang Gilas at sobrang saya niya na tumugon si Kai sa tawag ng national team. Sinabi pa ni Coach Tim na pakiramdam niya ay mas mahusay siyang coach ngayon dahil kasama na niya muli ang 7-3 center. Malaking statement yon mula kay Coach Tim. Hindi niya sinasabing kay Kai lamang nakasalalay ang buong Gilas, pero malinaw na alam niya kung gaano kalaki ang nagbabago sa sistema kapag may isang mobile 7-3 center na kayang mag-finish sa taas, magprotekta ng rim at magbigay ng target sa pick and roll. Isipin natin ang possibilities kapag nasa loob si Junmar Fajardo, pwedeng gamitin si Kai bilang high-low partner. Kapag si AJ Edu naman ang kasama niya, may dalawang mahaba at athletic big man ang Pilipinas na maaring mag-switch, mag-cover ng paint at tumakbo sa transition. At kapag kasama ang mga perimeter weapons ng Gilas, mas mahirap para sa depensa na basta na lamang mag-collapse sa mga guards dahil naroon ang lob at trap pass option kay Kai. Pero higit sa tactical possibilities, ang pinakamahalagang development ngayon ay ang presence niya sa actual practice. Dahil iba ang pagiging available sa papel at iba ang nasa court ka na kasama ang teammates mo. Kailangan ni Kai na muling makuha ang timing sa offense ni Coach Tim, communication sa depensa, chemistry sa mga guards at familiarity sa rotations. Kaya napakahalaga ng 10 araw na preparation period. Sinabi mismo ni Coach Tim na meron silang 10 days para maghanda bago magsimula ang kanilang crucial games. At halos kompleto rin ang attendance ng Gilas sa opening practice. Ayon kay Coach Tim, si Justin Brownlee lamang ang hindi pa naroon dahil hinihintay pa ang kanyang pagbabalik mula US, pero inaasahang darating din siya kaagad. So ibig sabihin, unti-unti nang nabubuo ang grupo na ilalaban ng Pilipinas sa Jordan at Iran. At tandaan natin, parehong 5-1 ang dalawang kalaban. Hindi pwedeng kampante ang Gilas. Jordan has consistently been one of the strongest teams in West Asia, habang ang Iran naman ay may tradisyon ng size, physicality at disciplined basketball. Samantala, nasa 2-5 ang Pilipinas, kaya bawat panalo ngayon ay napakahalaga.